Alamin na po natin ang update sa Bagyong Inday at sa isang bagong bagyong binabantayan ng Pag-asa. Narito po ang ating resident meteorologist sa Siginong Nathaniel Cruz. Mang Tani. Salamat, Rafi. Napanatili nga ng Bagyong Inday ang kanyang lakas at bahagyang bumilis ang kilos nito habang kumikilos pa hilagang kanluran. Huli itong namata ng Pag-asa sa layong 605 kilometers dyan sa may northeast ng Basco, Batanes. At taglay nito ang lakas ng hangin aabot naman sa 75 kilometers per hour malapit sa gitna at bugsong hanggang 90 kilometers per hour. May bilis itong 17 kilometers per hour at base sa forecast track ng Pag-asa, ngayong hapon nga inaasahan na lalabas ng PAR ang sentro nitong Bagyong Inday. At base naman sa datos ng The Weather Company ay tuluyan na nga lalabas ang PAR ang Bagyong Inday at patuloy naman itong hahatakin at palalakasin ang hanging habagat. At dahil sa habagat, asahan na hanggang katamtamang pagulan at thunderstorm diyan sa kanlurang bahagi ng Luzon, yung Ilocos Region, kasama na yung Bataan, Zambales area, yung Mimaropa at Calabarzon Region. At buong maghapon ding inaasahan ng pagulan dito sa Metro Manila hanggang gabihan. At dahil din sa habagat, nananatiling nakataas naman ang gale warning ng Pag-asa diyan sa western, northern at eastern seaboards of Luzon. Posibleng umabot ng hanggang mahigit 4 na metro ang taas ng alon doon. Binabantayan naman natin ang isa pang bagyo na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ito ang tropical storm na may international name na Halong. At base nga sa forecast track ng The Weather Company, posible itong pumasok ng Philippine Area of Responsibility sa susunod na linggo kung hindi magbabago ang galaw nito. At yan ang latest mula sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz. Magplano para sigurado. I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News. Maraming salamat, Mang Tani.